Magandang araw sa ating lahat. Ako si Julius Belisario at ngayong araw ay tatalakayin natin ang dalawang mahalagang konsepto na makakatulong upang maging mas mabuting tao at mas responsableng mamamayan tayo. Ang compassion at communal discernment. Isang simpleng sitwasyon ng compassion. Isipin natin, may bagong estudyante sa inyong kaklase. Tahimik siya, walang gaanong kaibigan at madalas mag-isa tuwing recess. Karamihan sa mga tao ay maaring hindi siya pansinin dahil wala naman siyang ginagawa sa iba. Ngunit may ilang estudyante na lumalapit sa kanya at kinakausap siya at isinama siya sa kanilang grupo. Ano ang nagtulak sa kanila para gawin iyon? Ito ay dahil sa compassion. Hindi nila hinahayaang mag-isa ang kanilang kaklase, nakikita nila ang kanyang kalagayan at pinipili nilang gumawa ng paraan upang matulungan siya. Ano ang compassion? Ang compassion o habag ay higit sa simpleng pagkakaroon ng mabuting puso. Ito ay ang kakayahang makita ang pangangailangan ng ibang tao at kusang loob na tumutulong sa abot ng ating makakaya. Kapag may nasaktan, hindi tayo natutuwa. Kapag may nahihirapan, hindi tayo nagwawalang bahala. Kapag may nangangailangan, hindi tayo basta nanonood lamang. Sa halip, tayo ay kumikilos. Ang tunay na compassion ay makikita hindi sa salita kundi sa gawa. Halimbawa ng compassion. Sa paaralan, maipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagbahagi ng notes sa kaklaseng absent, pagtulong sa klaseng nahihirapan, paggalang sa mga kaklaseng may iba't ibang kakayahan at pinagmulan. Sa tahanan naman, pag-aalaga sa nakakabatang kapatid, pagtulong sa gawaing bahay nang hindi kailangang utusan, pagbibigay ng oras sa mga miyembro ng pamilya. At sa komunidad naman, ito ang mga example. Pagtulong sa mga programang pagkakawang gawa, pagbibigay ng pagkain o damit sa mga nangangailangan, pakikilahok sa mga gawaing nakakatulong sa kapakanan ng nakararami. Ang mga simpleng gawaing ito ay maaaring maliit sa ating paningin, ngunit malaki ang epekto sa buhay ng ibang tao. Ang compassion sa panahon ng kalamidad. Ito ang halimbawa. Isa sa pinakamalhagang halimbawa ng compassion ay makikita tuwing may kalamidad. Kapag may bagyo, baha, tindol, maraming tao ang nagkakaisa upang tumulong. May mga nagdo-donate ng pagkain, may mga voluntaryong tumutulong sa paglilinis, may mga taong nagbibigay ng oras at lakas upang suportahan ang mga apektado. Hindi nila ginagawa ito para sa kapalit o gantimpala. Ginagawa nila ito dahil may malasakit sila sa kanilang kapwa. Compassion para sa kakalikasan. Hindi lamang tao ang dapat nating pagmalasakitan. Kasama rin dito ang ating kapaligiran. Sa kasalukuyan, marami tayong nararanasang problema tulad ng polusyon, pagkakalbo ng kagubatan at pagbabago ng klima. Bilang bahagi ng kalikasan, may tungkulin tayong pangalagaan ito. Maipapakita natin ang compassion sa kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng reusable na lalagyan ng bote, pag-iwas sa pagsusunod ng basura, paglilinis ng ating kapaligiran, pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman at pagtitipid sa likas na yaman. Kapag inalagaan natin ang ating kalikasan, hindi lamang kasalukuyan ang ating pinoprotektahan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ano naman ang communal discernment? Matapos nating maunawaan ang compassion, pag-uusapan naman natin ang communal discernment. Ang communal discernment ay ang proseso ng sama-samang pag-iisip
at paghahanap ng pinakamahusay na desisyon para sa kapakanan ng lahat. Sa prosesong ito, mahalagang makinig sa iba't ibang opinyon at karanasan. Hindi lamang isang tao ang nagdidesisyon, lahat ay may pagkakataong magsalita at marinig. Ang layunin nito ay makahanap ng desisyong makatarungan at makakabuti sa buong komunidad. Ito ang mga halimbawa. Isang halimbawa ng communal discernment. Halimbawa, may bakanting lote sa isang barangay. May mga gustong gawin paradahan, may mga gustong gawing palengke, may iba namang nais itong gawing parke sa mga bata, pero sa halip na mag-away-away o magpilitan ng gusto, maaring magpulong ang mga residente. Pakinggan ang iba't ibang pananaw, pag-aralan ang mga pangangailangan ng komunidad at pagkatapos ay sama-samang magpasya kung ano ang makakabuti para sa lahat. Iyan ang halimbawa ng communal discernment. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ang communal discernment hindi dahil hindi lahat ng problema ay kayang lutasin ng isang tao lamang. Kapag maraming tao ang nakikilahok sa pagdesisyon, may maraming ideya ang lumalabas. Mas naiintindihan ng iba't ibang sitwasyon, mas magiging patas ang mga desisyon, at mas lumalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Natututo rin tayo rumispeto sa opinyon ng iba kahit hindi tayo pareho ng pananaw. Paano nagkakaugnay ang compassion at communal discernment? Talakayin natin. Ang compassion ay ang nagbibigay sa atin ng malasakit. Ang communal discernment naman ay nagbibigay sa atin ng direksyon kung paano natin gagamitin ang malasakit na iyon para sa ikabubuti ng nakakarami. Kapag may compassion tayo, ngunit hindi tayo marunong makinig sa iba, maaring kulang ang ating pag-unawa sa desisyon. Kung may communal discernment ngunit walang compassion, maaring magiging malamig at makasarili ang ating desisyon. Kaya, mahalagang magkasama ang dalawang ito. So, paano natin ito maisa sa buhay? Bilang mga estudyante, maaari nating simulan sa simpleng paraan. Maging mabait at magalang sa ating kapwa, makinig bago humusga, makilahok sa mga gawaing paaralan at komunidad, magbigay ng opinyon ng may paggalang. Isaalang-alang ang kapakanan sa ibang ating mga desisyon. Sa ganitong paraan, unti-unti nating nahuhubog ang isang komunidad na may malasakit at pagkakaisa. Sa pagtatapos nitong ating tinatalakay, tandaan natin ang compassion ay hindi lamang pakiramdam kundi isang pagkilos. Ang communal discernment ay hindi lamang pag-uusap kundi isang proseso ng sama-samang paghahanap ng tamang makatarumang desisyon. Kapag pinagsama natin ang malasakit at pagkakaisa, mas madali nating malulutas ang mga hamon sa ating paaralan, komunidad at lipunan. Naway maging inspirasyon sa atin ang mga konseptong ito upang maging mas mabuting tao at mas responsableng mamamayan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.